time, sa loob did not allow. We are ready, we're going to walk it out. We can let it right outside. He is sorry. Respect the institution. This is not about Jinggoy. We're going out. No, don't leave him right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Ang kalaban si Cory. Ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. You arrest him here. It's a you can arrest him right now. Sir! You can. This is the Senate. This is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. That's not for me. That's for the Senate, sir. Sir, that's for the Senate. For the country. Sir, pumayag ka na kanina. Pumayag ka na right outside the door. Right outside the door. No handcuffs. You have been issued by Tandigan Bayan 5th Division, criminal case number E-SB 26-TRM-006 for the crime of plunder under Republic Act 78 as amended. Signed by Honorable Zaldi B. Trespeses, Chairperson Associate. Sir, being accused, you have also rights. May karapatan ka manahimik at magsawa ng kibo. Ano man lang yung sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa kanyang hukuman. May karapatan na ka rin kumuha ng sarili ng abogado o tagapagtanggol nang nangayon sa iyong nakis. Kung walang kakayahan, ang pamahalaan at pagkakaluban ka nito ng isa. Lahat po pa ng mga karapatan niyo sa rin na unawaan. Salamat po. There was a night altercation between me and the daughter. She gave me the dirty finger and cursed at me. I said, it's okay. I understand your emotion. Sino pong daughter? I don't know. But that's it. It was nothing personal. Nag-emotion na. Pagkakakulong si Jinggoy, hindi ko maintindihan. Gusto mo talagang tinignan sa panggigipit? Opo. Ano tingin niyo pong dahilan nito, Senator Amy? Sige, okay na po. Ma'am, reaction na po. Mga reaction lang po. May God bless Senator Jinggoy and his family. Naiyak po kayo, ma'am. Naiyak po kayo. I just don't know what's the reason. Sir, do you think ginigipit po si Sen Jinggoy para daw lumipat sa umalis sa Kanya-kanyang ano yan eh. Kaya lang, alam mo, sa totoo lang, sabi ko, tinatanong ko dahil akong kamag-anak, kapatid ko. Kaya lang, bilang kapatid, bilang kasama, nalulungkot ako sa nangyayari. Siyempre sa kanya, sa kanyang pamilya. Pero sabi ko nga, bilang lingkod bayan, ay kailangan hayaan natin ubusan ang batas, no? Kailangan malaman ng ang buong katotohanan at yung manaigang hustisya. That's the bottom line, no? Mahirap timbangin, pero siyempre may pananagutan din ako dahil ako'y halal na taong bayan. Kaya siyempre kailangan hayaan natin ang batas na umusan. So, aware ba kayo sa sinabi ni Senator Jinggoy na siya daw ay tinreten? Ang okay lang sabi sa kanya, lumipat siya sa minority, mawawala yung kaso niya. I'm not aware of that. Basta, yun lang yung sa akin, no? Sa atin, ano lang, trabaho. Tsaka ano syempre nalulungkot din ako overall sa nangyayari sa Senado. Kailangan natin balik yung respeto, yung dignidad ng Senado. No? With all of this, sa nangyayari mga nadadamay sa political na mga pangyayari, yung integridad ng Senado. Sana naman i-save natin yung institution. Sir, don't you think what they did today was an affront to the Senate? Yun lang, nasabi ko na kanina, no? Bilang kapatid, nalulungkot ako, pero bilang public servant, kailangan natin hayaan ang ubusad ng batas. Siyempre, pinagdarasan natin siya na maging matatag,
para harapin yung akusasyon, harapin yung yung mga darating pa. Pero in the end, as I mentioned, kailangan manaig ang katotohanan at manaig ang justisya siya kaya lumabas matotoo. Inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Senator Jinggoy Estrada matapos maglabas ang Sandigan Bayan ng ikalawang warrant of arrest laban sa kanya para sa kasong plunder na hindi maaring piyansahan. Ang warrant ay kaugnay umano'y 573 million flood control projects ng may bahid ng umano'y kickback schemes. Ito ang ikalawang warrant na inilabas laban kay Estrada sa loob lamang ng 4 na araw. Matatandaang nauna nang nagbayad ng piyansa si Estrada para sa kasong graft, ngunit ang bagong kasong plunder ay hindi pinapayagan ng batas na piyansahan. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Estrada na hindi niya gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon. Anya, karapatan niyang maghain ng motion for reconsideration dahil kamakailan lamang niya natanggap ang Ombudsman resolution. Dagdag pa ng senador, umaasa siya sa patas na pagtrato, due process at pagiging walang kinikilingan sa pagdinig ng kaso. Ito na ang ikatlong beses na nahaharap si Estrada sa kasong plunder. Una noong wetting case, kasama ang kanyang ama, dating Pangulong Joseph Estrada, kung saan siya ay na-acquit noong 2007. Ikalawa noong PDAF case, kung saan siya ay naabsuelto noong 2024. I'm already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong ibinabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo
ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Okay na? No more question, guys. We arrested him. I went there personally together with the CIDG. A warrant of arrest, case number E-SB26-CRM-006 for plunder under RA 7080. The following are enjoined to arrest: Chief of Police, San Juan City, Provincial Director, Regional Director, NBI, the Director, NBI, NCRPO, and Chief PNP, and the CIDG. You are hereby commanded to arrest Jose Jinggoy Pimentel Estrada, Manuel Mandigas Bonoan, Denril Cesar Sages Cortuna, Manny Bumagat Blusan, Arthur Lobres Gonzalez, who stand charged above stated crime, and bring them therefore to the court to be dealt with the law and the rule of court. Direct, no bail. Quezon City, Philippines, on 1st day of June 26, signed Honorable Zaldi V. Tres Peces, Chairperson, Associate Justice. At approximately 3:30 p.m., I arrived at the Senate to implement the warrant of arrest. Wala nang pong maganap na nangyari. Sumama po si Jinggoy. Binasaan po siya ng Miranda rights niya kasama kanyang abogado. Naiintindihan niya, tinanong sa kanya kung naiintindihan niya kung anong ang charges laban sa kanya. Sabi niya naiintindihan niya. Papaya pa siyang sumama dito sa CIDG, process and resto. Currently, 2 are ready in the Sandigan Bayan. 2 are on their way to Sandigan Bayan on the 5th Division. Secretary Bonoan is on his way to the hospital because his hypertension was listed at 192/100. He will be kept there for an indeterminate amount of time before he stabilizes, and when the doctor says that he is fit to stand trial, then he will be brought to the Sandigan Bayan. Meanwhile, full security po siya, hindi po siya makakalabas at restricted access papunta sa kanya. Senator Jinggoy cooperated fully together with the other accused. They were found to be in good health and are now on their way to face the courts. Questions? Sir, nakunan kayo ni Senate SP Alan Cayetano na parang medyo nagtatalo pa kayo. Was he requesting for you not to arrest him? No. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Sabi niya, even at the time of Salonga, he protected Enrile. Ang sabi ko sa kanya, in a not very calm voice kasi umakit na, "Sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped." Okay, next. So ano ibig sabihin? Wala na. So, yes. You honor yung ganung separation. We will inform them, we will give them the courtesy, but if there's an arrest to be made, we will make the arrest. So just for clarification, ang tamang term is you went there to arrest him, you served the warrant, so it means he was arrested, or did he surrender
We arrested him. I went there personally together with the CIDG. He was read his Miranda rights, and from there, he was brought here to Paranaque to be processed. How about the 4 others? Did they personally surrender? Secretary Bonongan went here, the one from DPWH, I forgot his name. He was here, so voluntarily surrendered. All 4? The 2 others voluntarily surrendered to the Sandigan Bayan. Okay. Sir, nasa taas pa ba si Senator Jinggoy? Umalis na siya as of 5 minutes ago, papunta na sila sa Sandigan. Ano specifically ang ginawa sa kanila sa booking procedure? Can you just walk There us is through? he started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Tinapos muna silang tatlo. Nung natapos yung tatlo, dinicide na si Secretary Bonongan was not fit to go to the Sandigan, kaya diniretso muna siya sa hospital. Senator Jinggoy Estrada requested prior to this for a knee replacement surgery. No, Ano it pinag-usapan ninyo? was a concern of his. Pero sabi ko sa kanya, wala akong kapangalihan dyan. Ang Sandigan Bayan lang ang pwede magsabi kung pwede siya magpo-opera o hindi. Sir, si Senate President, bakit sumama hanggang dito? I think to show solidarity with Jinggoy, he said that sasamahan kita pre, and that's his exact words, sasamahan kita. Wala naman siyang under request, sir, maliban doon siya Wala naman. Sir, si Bonoan, sa ospital mo, dito mo ba sa... Hindi ko alam, sasabi ko kung saan, kung saan yung PNPH, yes. Sa dito sa hospital ng I think so. Dito ba sa medical? Dito ko alam. Dito rin. Hospital arrest, but he has not been indicted. So, hihintayin natin yung indictment niya before he's formally charged. So, he is arrested, but he is not remanded by the court to go to the hospital. Ito sa decision kasi nga, imminent na yung stroke niya at 192. So, ito sa decision na dalhin muna siya ron bago siya i-transport papunta ng Sandigan. Sa assurance natin na walang special treatment mo kay Senator Jinggoy. Wala talaga. Same as the others who have been co-accused. Depende kung saan sasabihin ng Sandigan, they will be dealt fairly, equally. No special privileges. You have no idea where exactly they'll be committed at this point? Sandigan is the only authority to say that. Pero hindi po ba sir sa UPCJ kung saan nakakulong yung mga ibang kasama? Again, Sandigan is the only authority na pwede magsabi kung saan. Depende sa doktor niya yan, but there is a baseline for good health kasi nakalagay doon condition of reasonable health. So pag bumaba yung mag-stabilize ng blood pressure niya, dadali na siya, magre-return ng warrant na kami sa 50%. Sir, explain lang po ba kayo consider na arrest sa halip na surrender? No, he is arrested but not yet indicted. Sir, but why it's not called surrender? Kasi yun yung narrative ng Jinggoy. Hindi, surrendered siya rito. Okay, Surrender surrendered siya. He's already in the custody of the police, but he has not been formally charged in front of the judge. No, but you arrested him. He surrendered again, okay, he surrendered, he was read his rights, okay, but he is not yet in the custody of the court. He's in the custody of the police. So kasi may process yan, di ba? So, aharap muna siya sa judge, sa Sandigan, then they will say guilty or not guilty, and then after that the process Yes, but the begins. fact that you went there personally to serve the warrant Are we is serving the warrant. Are we talking about Jinggoy or? I was talking about Secretary Bonongan eh. Di ba yan? Jinggoy ang sinasabi niya. Okay, you didn't clarify. Before that, we were talking about Secretary Bonongan. Okay. When you jumped, you didn't identify it was about Jinggoy. Oh, I'm sorry, I didn't hear. Okay, let's go back. Balik tayo. Balik tayo. Okay, we arrested him in the Senate. He was read his rights in the Senate. He acknowledged that having understood his rights before he went to the rostrum, I warned him, sir, anything you say will be used against you. Sabi niya, yes, I understand. Sir, but just to follow up, bakit po siya hindi natin ito-consider yung narrative niya na surrender? Because di ba he held... Well, that's his, makikita niyo naman sa video that he was read his rights in the Senate. Sir, So that technically constitutes an arrest. so sir, it's correct to say na bago po siya humarap sa press con at sinabi niya na nag-surrender siya. He was he's surrendered. already arrested. Yes. He was read his rights. Reaction niyo doon sa sinasabi na parang atat na atat kayong ihulihin sila, isa-isahin sila. There is no right or wrong here. The actual warrant arrived to my possession at 2:45.
at by 3:15 I was in the Senate. There is no right or wrong answer in this. As soon as I got the warrant, I acted on it. So yung konting miscommunication or altercation sa Senate kanina with Senate President, hindi ba natin dinitignan niyo, sir, na tangka obstruction of justice? Hindi naman. He was explaining his side that it's never happened before. But my side was that nung nakawala si Bato, you lost that privilege already of having protective custody. Paano niya dinig yun, sir, yung statement mo? We're fine. Magkasama kami rin sa taas. We were talking afterwards and he understood. Sir, ba't niya sinasabi yun? Di ba ang sinabi naman niya talaga from the very beginning, if it's a local court that will issue the arrest warrant, susundin nila. Yes. Bakit may ganun? He was insisting that nobody could be arrested inside the Senate. He was requesting that he be brought out of the Senate first. But this is beyond 6 years that we're talking about. Exactly. And I said, I'm sorry, sir. There is no, we do not, you lost that privilege when Senator Bato escaped. We will arrest him now on the spot. Was it only because of the escape of Bato or because there's also a 6-year rule na if it's beyond 6 years? Both. Usually meron kasing Senate and executive respect for the leadership. Usually lalabas mo na yan eh. But tama na, di ba? Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate. Sir, pinayagan niyo ba na mag-respond siya? It's within his rights. I warned him. I did warn him. I told him, whatever you say can be used against you. And he said he understands. So now that you're saying na they lost that right after Senator Bato escaped, are you saying that he has It's also not a right. hand It's not a in the right. escape of Senator It's not a Bato? right. It's a privilege. Or Okay, is it, it's a privilege. So It's a whether privilege. it's a privilege or No, I am are not you saying that he implying. has a hand on the I am same- not implying anything other than Senator Bato escaped and that we revoke that privilege of separation in terms of arrest. That we can arrest anybody inside the Senate building if necessary. Sir, would that be a precedent sa mga susunod na lawmakers na maaalis? If it is necessary, we will always do what is necessary according to the bounds of law. Remember, there is no such law as you cannot arrest anyone inside the Senate. It is There's no such law. It's a privilege granted to the legislative. So for the first time, Because of courtesy? because of courtesy, it is a courtesy. But there is no such law which prevents us from arresting anyone in the Senate. So even if it's not beyond 6 years? I there's no think such what law? is, let me get this straight and you can research it for me, but I think what is not allowed is if they are in session. Okay. But after session. Content na, sir. Wala content na po. Yes, all five are accounted for. Sir, possibility po ba na dito siya mag-stay? Kasi yung court ko hanggang... It's up to the Sandigan Bayan. It's up So it's a to, possibility you'll welcome here, sir. we have no, the Sandigan Bayan determines where he'll be incarcerated. Pero ready ba ang custodial facility? The custodial Ready na siya? facility is barely livable. But meaning puro daga, Wala na bang nakasunod? it is about to be demolished because to build a new facility. So Wala na nagsistay doon eh. I'm not familiar kung meron pa. PMP chief? Meron pa ba? Wala na nagsistay doon sa... Meron yata konti na lang yung mga Chinese na nahuli namin dati sa kidnapping. Sir, paano kayo maghiwalay ni Senator Jinggoy? Ano yung last message na po sa inyo? Sabi niya, salamat pa rin. Yun lang. And then there was a slight altercation between me and the daughter. She gave me the dirty finger and cursed at me. I said, it's okay. I understand you're emotional. Sino pong daughter, sir? I don't know which one. I don't know. But I said, it was nothing personal. Naging emotion lahat. Grabe itong mga pangyayari ngayong araw. Kaya halos nakailang live na ako ngayong araw eh. Hindi pwedeng hindi tayo mag-live ng mga topics na ito na talaga namang kailangan nating ipaliwanag sa ating mga kababayan. Ito, sa nangyari kanina, parang mga basang sisiw kanina, no? Parang mga basang sisiw kanina yung mga senador ng mayorya. Tingnan niyo yung picture, oh. Tingnan niyo yung picture. O di ba? Ano yan, hindi po yan AI, hindi ko po yan inedit. Hindi po. Actual na picture yan kanina. Yan yung actual na picture kanina. Habang nagsasalita si Jinggoy Estrada,
press briefing si si Jinggoy, binigyan pa siya ng pagkakataon na magsalita sa harap ng Senate Press Corps, no? Habang nagsasalita si Jinggoy, sa tabi niya yung tatlo, oh. Yan, no? Oh, kita niyo diyan mga kabunyog. Si Jinggoy yan nung nagpi-press con kanina. So, makikita natin na habang nagsasalita si Jinggoy, yung tatlong leader ng mayorya, si Marcoleta, yung tatlo, si Amy, saka si Cayetano, di ba may vlog ako na sabi ko, itong bagong liderato na ito ng Senado, itong sa mayorya, ang triumvirate dyan ay itong si Cayetano, si Marcoleta at Amy Marcos. Di ba mayroon akong sinabi na ang atdogs ni Cayetano ay itong si Marcoleta at si Amy Marcos. O yun, magkakatabi yung tatlo kanina. Magkakatabi. Habang nagpipress con si Jinggoy, sa tabi niya yung tatlo, tingnan niyo ang mukha ni Amy. Tingnan mo yun rin yung mukha ni Cayetano at saka ni Marcoleta. Parang mga basang sisiw, mga kabunyog, tingnan nyo, di ba? Parang basang sisiw. Dati nung naagaw nila yung kapangyarihan ng Senado, mayabang sila, di ba? Sobrang lalo na si Cayetano. Ay, di ba sabi ni Cayetano, mga kabunyog, sabi ni Cayetano, sulit kaming 13, walang mang-uunse. Ay ngayon, uunsi na lang sila. Di ba? Mga kabunyog. Sabi ni Cayetano, sulit kaming 13, walang mang-uunse. Ay ngayon, unsi na lang sila. Nung bawasan sila ng 2. Yan yung totoo dyan. Kanina, si Jinggoy Estrada, mga kabunyog, habang nagpe-press con, mabuti pinagbigyan pa sila ni pinagbigyan pa sila ni John Vic Rimulya. Kahit talaga papaano, mabait din sa kanila si John Vic Rimulya. Bagamat nagkaroon ng commotion, ng tension kanina si Cayetano at saka si Rimulya. Pero pinagbigyan pa rin. Pinagbigyan pa rin si Jinggoy na humarap sa media. Pero sa totoo lang, hindi na. Dapat hindi na. Kasi ng panahon na yan, under arrest na si Under arrest na si Jinggoy. The moment na inaresto mo ang tao, the moment na inaresto mo yung tao, dapat hindi, na siya, nasa custody na siya ng CIDG kanina. Yun nga pala yung isang nililinaw kanina. Ang sinasabi nila, Jinggoy, sumuko daw siya sa CIDG. Ang sinasabi naman ng CIDG, ng PNP at ng DILG, hindi. Pumunta doon si John Vic, kasama niya yung mga CIDG, pinuntahan nila doon si Jinggoy at inaresto ito doon. Mga 4:00 ng hapon, inaresto si Jinggoy. Kaya lang nakiusap na magsasalita muna sa harap ng media yon. Pinagbigyan pa. Yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon makikita nyo, si Jinggoy kanina, nagdabog. Habang nagsasalita dyan si Jinggoy, nagdabog yan. Kasi sinasabi ni Jinggoy, akala mo naman totoo yung sinasabi. Sabi ni Jinggoy, hindi ako, parang ganito, papanindigan ko ang aking prinsipyo. Hindi ako pakukontrol. Yan. Alam nyo, ang naratibo ngayon nitong mga senador na ito na kasama ni Cayetano na may mga warrant of arrest ngayon. Ang naratibo nila, parang ang Senado ngayon ay under assault. Parang ginigipit ng Malacanang, ng executive. Kaya, sabi ni Cayetano kanina may mga padabog-dabog pa. Hindi ako pakukontrol. Hindi daw siya, parang hindi daw siya susuko. Ibig sabihin, kung ano daw yung prinsipyo niya at paninindigan, yun daw yun.
Kasi ginigipit daw siya na lumipat na ng bakod. Sumama na daw dun sa minorya. Pero hindi, sabi niya, mananatili akong mayorya. Wow. Akala mo naman prinsipyo talaga. Ha? Akala mo naman talaga prinsipyo 'yun eh. Ito yung problema dito sa grupong ito ng mayorya, itong grupong ito nila Cayetano, saka itong grupo nila Jinggoy, nila Marcoleta. Ha? Akala mo nasa side sila ng kabutihan. Akala mo nasa side sila ng katotohanan. Akala mo nasa side sila, akala nila nasa side sila ng kalayaan daw ng Senado. Unang-una, wala namang gustong kumontrol ng Senado eh. Yung kanilang naratibo ngayon na parang gustong kontrolin ng Malacanang ang Senado. Sos, hindi natin makita yan. Yan na nga yung komentaryo kay Pangulong Marcos, kay PBBM. Ang komentaryo nga kay PBBM, masyadong malambot, masyadong mabait. Kaya nga lumitaw ang mga tulad ni Cayetano dahil si PBBM talaga malambot eh. Tapos ngayon iaakusa nila yung Malacanang na kinokontrol ang Senado, wala naman. Kaya lang siyempre yung drama ni Jinggoy kanina, para lumabas na parang apisya at bayani, parang martir siya. Pinalalabas niya na siya'y ginigipit, wala siyang kasalanan, gusto lang daw kasing kontrolin ng Senado, pero hindi daw siya bibigay. Mananatili siya sa mayorya. May mga padabog-dabog pang ganun. Ha? Akala mo naman, nakukuha niya ang simpatsya ng taong bayan. Hindi. Ano namang sinasabi ni Jinggoy na prinsipyo? Pangatlo mo na kamong plunder yan. Ang una, 2001, plunder dahil sa illegal na waiting. Ang pangalawang plunder niya, 2014, dahil sa PDAP, Napoles. Ang pangatlo, ito. So, paano mo masasabing prinsipyo? Anong prinsipyo dyan? 3 beses, recidivist ka kamo. Yan yung dyan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang yun na nga. Pinagbigyan po si Jinggoy na magsalita. Pasalamat siya. Kahit papano, binigyan pa siya ng pagkakataong mag-press con. Yan, nagsalita siya. Tapos may banta pa. May banta pa kanina si Jinggoy. Sabi niya, maraming beses daw, binabalik-balikan siya para pumayag siya na lumipat na ng grupo, doon na daw siya sa minorya. Pero hindi niya daw ginawa. Kasi naninindigan daw siya sa prinsipyo niya. Nananatili daw siyang mayorya. Sa tamang panahon daw. Ano bang pagkakasabi niya? Abangan ang susunod na kabanata. Sasabihin ko kung sino ang may kagagawa ng mga panggigipit sa akin. Parang ganun. So may pagbabanta. Sige nga, sino naman kayang sasabihin niya? Baka naman kwitis yan. Pasabog na kwitis. Hindi, sa totoo lang. Kanina, si Jinggoy nag-aasta na relax lang siya, nag-aasta na okay siya, na siya'y may prinsipyo, kaya hindi siya bumigay. Ganun yung kanyang pinoproject kanina. Ang problema, hindi mo makita na totoo yung sinasabi niya eh. Sa taong bayan, hindi ganun ang tingin sa kanya eh. Ang tingin sa kanya, ano ba to? Walang kadala-dala. Pangatlo ng plunder. Kaya wala. Tapos yung sinasabi nila, yung sinasabi nila na na gusto daw kontrolin ang Senado, walang makitang ganun eh. Kaya yun? Sa bandang huli nung punta na si Jinggoy sa umiiyak. Ayan Tingnan nyo, naluluha na si Jinggoy. Naluluha na si Jinggoy. At saka kahit nung nagsasalita siya, pinapahid niya yung pawis niya, pinagpapawisan siya. Di kanina,
habang nagsasalita siya, pinagpapawisan si Jinggoy. Talagang ang hirap din talaga kasing, ang hirap ding palabasin mo na parang bayani ka, na parang may cause, na parang makatarungan ang yung pinaglalaban o may prinsipyo ka nga, pero sa totoo, wala naman. Ayan kita nyo? O yan si Jinggoy nung nagsasalita, pinagpapawisan, naiiyak siya. Kaya kahit gaanong project niya, na siya, na okay lang siya, hindi. Tingnan nyo nung naglalakad na siya pababa. Yan. Di ba? Mangiyak-ngiyak siya. Yan yung nung mga nakaraan, mayabang yan, si Jinggoy. Mayabang yan. Nitong nakaraan, lalo na nung nakuha nila yung liderato ng Senado, akala mo sila sila na ang naghahari sa Senado. Hindi. Yung ngayon, yung atmosphere ngayon ng Senado, parang mga basang sisiw yung mayorya. Yan tingnan nyo. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang mukha ni Amy. Di ba? Mga kabunyog, tingnan nyo ang mukha ni Amy. Ito. Ayan tingnan nyo yung si Amy at si Camille. Si Amy at saka si Camille Villar, mga kabunyog. Ano yun? Kahit si Camille naiyak. Ano yan? Talagang, anong sabi ba natin dyan? Devastated. Devastated ang kanina. Yung mayorya ng Senado kanina. Yung yabang ni Cayetano nung nakaraang mga araw, wala. Yan tingnan nyo yan yan si Amy, si Camille, di ba? Mangiyak-ngiyak. Mangiyak-ngiyak sila kanina eh. Si Camille Villar nga, sabi niya, let's pray for Jinggoy and his family. Hindi, talaga. Minsan din kasi, kailangan din sa kanilang ito. Kasi, nung nakaraang mga araw, mula nung maagaw nila yung liderato ng Senado, akala mo sa kanila, sila na yung pinakamakapangyarihan. Diba? Yan yung attitude nila nitong nakaraang mga araw. Mga kabunyog. Akala mo, napakamakapangyarihan nila. Pero tingnan mo dyan si Amy Marcos. Tingnan nyo ang mukha ni Amy. Tapos nung naglalakad na kanina, sabi ni Amy, hindi niya daw maintindihan bakit daw inaresto si Jinggoy. Hindi mo pa rin maintindihan bakit inaresto si Jinggoy? Yan ang problema sa inyo eh. Ito yung problema sa mayorya. Ang linaw-linaw na ng mga investigasyon. Yung mga ebidensya, yung mga testigo kay Jinggoy, kay Joel Villanueva, kay Chis Escudero, ang linaw-linaw na eh. Kaya lang, in denial pa rin sila. Di ba? Nung nakaraan, lagi pa rin sinasabi ni Jinggoy, handa ako, haharapin ko yan. Di ba? Ganon din si Joel Villanueva. Mananaig ang katotohanan. Kaya lang, kapag nangyayari yung pag-aresto, hindi nila maisip. Senador to. Mga senador ito, mga makapangyarihan ito. Chis Escudero, Joel Villanueva, Marcoleta, tapos Jinggoy Estrada. Tapos makakasuhan ng plunder. Tapos isa-isa. Tapos habang kinakasuhan sila ng plunder, mayayabang pa yan Dahil sila yung mayorya, ang sinasabi nila, handa kaming harapin ang panggigipit sa amin. Pero pag inaaresto na tulad nung nangyari ngayon, tingnan nyo ang mga mukha nila. Di ba? Tingnan nyo ang mga mukha nila. Alam nyo sa pagkakataong ito, at least nakakakita ang taong bayan, ang mga karaniwang tao na okay, at least may hustisya pa. At least may hustisya pa. Yan yung yan yung medyo maganda naman na nakita natin kanina. At sa mga susunod na araw, marami pa yan. Marami pa yan. Tingnan nyo mga kabunyog, 'Di ba?
naiiyak si Amy, naiiyak si Camille. Ang hindi natin makita kanina si Loren sa si Pia. Baka wala si Pia, no? Diyan dapat umiyak si Pia. Diyan dapat umiyak si Pia Cayetano. Ito pa, mayroon pa tayong picture ni Amy, mangiyak-ngiyak talaga, mga kabunyog, tingnan nyo. Ayan, si Amy yan, Pero nung mga nakaraang araw, nung nagsasalita yung mga yan, lalo na nung nakaraang araw na pinipili talaga nilang ilusot. Yung pinipili talaga nilang ilusot yung gusto nila pabutuhin yung mga senador na absent. Ay di ba ang yabang-yabang doon ni Marcoleta? Nung isang araw naman si Amy din, yung kanyang fake news na Noel, no election daw at saka Chacha. Di ba noon ang yabang-yabang ni Amy nung nagsasalita noon. Ganon din sila Marcoleta. Pero ngayon tingnan nyo ang mga mukha nila. Ngayon, makikita mo ngayon na anong makikita mo sa mukha nila? Naiiyak si Camille Villar at saka si Amy Marcos. Yan. Kasi hindi talaga nila maisip na si Jinggoy maaresto. Kumbaga, sila na nga ang mayorya ng Senado, sila ang may kontrol ng Senado, pero may mga kaso sila. At ngayon, nagsisimula ng arestuhin isa-isa ang kasamahan nila. Si Bato nagtatago, ngayon naman si Jinggoy inaresto na. Yan. At naiisip na siguro nila sa susunod na mga araw, si Joel Villanueva naman. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Yan yung nangyayari sa kanila ngayon. Hindi natin nakita si Pia Cayetano. Baka umiiyak dun sa loob ng opisina. Ganon din si Loren Legarda. Ayaw nilang magpakita ng emosyon nila. Ang lumantad lang talaga kanina na nagpakita, si Amy Marcos, yan, mangiyak-ngiyak. Si Camille Villar, mangiyak-ngiyak din. Yan. Sila. Si Marcoleta naman, nakakunot noo. Ayan. Kaya, yan, hindi maunawaan ni Amy. Sabi niya, bakit naman inaresto si Jinggoy? Bakit naman kinasuhan ng plunder? Dapat matagal nyo ng matagal nyo nang nasagot yung tanong na yan. Akala nyo kasi wala lang yung mga kaso-kaso na yan. Si Marcoleta naman, mga kabunyog, si Marcoleta, ayan tingnan nyo yung reaksyon ni Marcoleta. Yan. Isa pang kapansin-pansin kanina, si Marcoleta. Kung si Marcoleta ang titingnan mo, pinipilit niyang i-maintain yung kanyang composure. Mga kabunyog. Pinipilit niyang i-maintain yung kanyang composure para ipakita na kaya niya ang lahat. Kaya niya yon. Ayan siyempre kailangan niyang i-project na matatag siya. Kasi siya yung kanang kamay ni Cayetano. Siya ang kanang kamay ni Cayetano. Ngayon, pero kahit pag-aanong pagpapakita ni Marcoleta na natapang siya, nakikita mo sa mukha niya, tingnan nyo. Kulubot yung mukha, nakakunot noo. Talagang hindi niya maitago yung siguro, hindi siya makapaniwala na nangyayari yung bagay na yan. Di ba? Hindi siya makapaniwala. Tingnan nyo yung tatlo na yan. Si Cayetano sa likod, yung yabang niya, wala. Si Amy Marcos, parang naiiyak. Si Marcoleta naman, nakaganyan, nakakunot noo. Yan yung kanilang mga reactions. Mga kabunyog. Yan yung reactions ng mga leader ng mayorya kanina. Si Marcoleta, hanggang sa ginaguide niya sinasabayan niya pababa si
si Jinggoy, nakaano rin, nakatingnan nyo yung mukha ni Marcoleta. Ha? Ayan o. Ito yung picture ng pababa na sila. Ayan o. Si Marcoleta yung humahawak sa kamay ni Jinggoy. Inaalalayan niya. Ha? Talagang hanggang sa, sa bagay, normal naman kay Marcoleta yung ganyan yung mukha, yung nakakunot noo. Pero mas malala kanina yung pagkunot ng noo niya. Ha? Hindi niya maisip na nangyayari ito. Mula nang maagaw nila ang kapangyarihan, mula nung Mayo 11, maagaw nila ang liderato ng Senado. Yung naagaw nila nung May 11, mula noon, ang yayabang nila. Si Marcoleta, si Cayetano, ngayon, tingnan nyo ang mukha ni Marcoleta dyan. Ha? Tingnan nyo mga kabunyog. Anong nai-express dyan sa mukha na yan? Anong nai-express dyan sa mukha? Kunot noo, Nakakunot noo. Ano yan? Talagang hindi maisip ni Marcoleta na nangyayari itong bagay na to. Hindi niya talaga maisip na aabot sa ganyan. Alam nila na may kaso. Alam nila. Pero siguro iniisip ni Marcoleta, hindi yan. Ano yan? Mag-aalangan ang administrasyon na gawin yan. Siyempre, mga senador to. Ilang senador yan? Mga malalakas na senador yan. Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, tapos siya, Marcoleta, ma-impluwensya. Kaya lang hindi. Bigla ngayon nangyari yung pag-aresto kay Jinggoy. Walang nagawa kahit si Cayetano. Nagmamakaawa na lang siya kanina kay John Vic Rimulya. Huwag mo namang arestuhin dito. Hintayin mo kami sa baba. Kaya lang sinimplihan na lang siya ni Rimulya, ni John Vic. Sabi ni John Vic Rimulya kay Cayetano, hindi na. The last time na pinayagan ka namin, pinagbigyan ka namin, hindi ka sumunod sa usapan, nakatakas si Bato. Di ba? Yun, sampal sa mukha yun ni Cayetano Sampal sa mukha yun ni Cayetano. Pero tingnan nyo yung mukha ni Marcoleta. Diyan sa tatlo na yan, sila yung liderato ngayon ng Senado, ha? Si Cayetano, si Amy, tapos si Marcoleta. Si Cayetano, nakikipagtalo kay John Vic. Sabi niya, pinuprotektahan niya daw ang Senado. Huwag naman daw arestuhin si Jinggoy doon sa loob ng Senado. Ilalabas daw nila. Pagbaba daw, doon na lang sa baba arestuhin. Ayaw pumayag ni John Vic. Kasi sabi ni John Vic, the last time na nagtiwala kami sa inyo, nakatakas. Nakatakas si Bato. Kaya parang sinasabing, wala na kawing tiwala sa iyo. Kaya yan mga kabunyog. Kita nyo ang mga mukha nila. Si Marcoleta, kung kaano ang mukha. Hindi niya pa rin maisip, nangyayari ba talaga to? Totoo ba itong nangyayaring ito? Kaya lang, alam niyang nangyayari nga ayan, wala siyang magawa. Naawa siya kay Jinggoy. So, iniskorta na lang nila pababa. Iniskorta na lang. Ayan na. Iniskorta na ni Marcoleta. Yan na lang yung nagawa nila para kay Jinggoy. So makikita nyo kanina yung mga senador na mula nung nakaagaw ng kapangyarihan ng liderato ng Senado noong May 11 ay mga mayayabang nitong nakaraang araw. Si Cayetano na kapag nagla-live, ang yabang. Anong sabi niya? Solid 13 kami, walang mang-uunsi. Ay ngayon, ang natira na lang sa kanya, unsi. Diba? Kabunyog, ang natira sa kanya ngayon, unsi. Yun. Yan ang ano ni Cayetano. Kaya bigla nawala yung mga yabang Si Marcoleta na nitong nakaraang mga araw,
Sabi niya, ipapatawag ko si Trillanes. Ipapatawag ko. Okay, sabi ni Trillanes sa kanya, ipatawag mo. Ha? Gusto mo, hamunin mo pa akong pumunta ng Senado at hamunin mo akong batukan ka, babatukan kita. Yun. Yun talaga ang matapang. Oh. Pero itong sila Jinggoy, nung una, ang sinasabi nila, handa kaming harapin anumang panggigipit sa amin. Yan din ang sabi ni Jinggoy. Oh. Ay ni Cayetano. Handa daw silang harapin ang mga panggigipit. Ganon din si Marcoleta. Oh. Ngayon, tingnan nyo kung handa silang harapin ang panggigipit. Oh. Tingnan nyo ang mga mukha. Oh. Parang hindi naman handa sa mga panggigipit. Eh. Hindi sila makapaniwala. Hindi makapaniwala na nangyayari yun. Oh. Yan ang totoo dyan. Kahit si Amy, hindi siya makapaniwala. Sabi ni Amy, hindi ko alam, bakit nangyayari to kay Jinggoy? Bakit siya kinasuhan? Sus naman. Ha? Ano yan mga kabunyog, mga kabayan? Hindi niya daw alam bakit kinasuhan si Jinggoy. Ang tibay-tibay ng ebidensya eh. O ngayon mga kabunyog, ang dito, sa nangyari kanina, siguro naman kanina nandun sa Senado si Chis Escudero, si Joel Villanueva, o siguro nandun sila kanina sa tingin ko lang. Sa tingin ko, nandun kanina yun. Kaya lang, hindi nagpakita Hindi nagpakita sila kanina. Kasi hindi nga pinalabas ni hindi pinalabas ni Chis Escudero. Wala ni isa man na senador ng mayorya ang pumunta doon sa session hall. Kaya lang nakikita siyempre alangan namang hindi nakikita ni Chis Escudero at saka ni Joel Villanueva yung nangyayari kanina. Nakikita nila yon. At siguro naiisip na rin lalo ni Joel Villanueva, susunod na ako diyan. 'Di ba? Next week. Malamang next week ipa-file na yung kaso kay Joel Villanueva. Paano natin nasabi na next week na 'yan? Paano natin nasabi? Di ba sinabi na ni Boying? Sabi ni Ombudsman Boying, 2 weeks. Within 2 weeks, maipa-file na yung kaso. Kay, bigyan daw sila ng 2 weeks para kay Villanueva. Pero yung 2 weeks na yon, nung nakaraang linggo pa yon, kaya mga 1 linggo na lang. 1 linggo na lang yan. Kaya, yan, si Jinggoy talaga, binigyan na ng pizza yan. Nung nag-press con si Boying, sinabi niya na May 28. May 28, Thursday. Yun na nga ang nangyari. Pero itong si Joel Villanueva, sabi ni Boying, 2 weeks, within 2 weeks, tinatapos na namin. Pina-finalize na yung kaso laban kay Joel Villanueva. Yung kaso kay Joel Villanueva, plunder din mga kabunyog. Non-bailable din. Plunder. Kaya na yan, kumbaga, sa nangyari kanina kay Jinggoy, natatanaw na ngayon ni Joel Villanueva ang susunod na mangyayari sa kanya naman. Guro, hindi rin nila maisip yan, Talaga bang mangyayari yan sa akin? Talaga bang mangyayari sa akin yan? Hindi nila maisip yan mangyayari sa kanila yung lahat ng yan, mga kabunyog. Hindi, sa totoo lang. Kahit si Chis Escudero, sa tingin ko, hindi rin yan maisip ni Chis Escudero. Ikaw ba naman? Tagal mo ng politiko. Makapangyarihan ka, tumakbo kang vice president, naging senate president ka. Tapos ngayon, makakasuhan ka ng plunder. Plunder pa naman yan, non-bailable. Yung kasi ang mahirap yan non-bailable. Sa kanila, okay lang kung ang kaso ay kung ang kaso ay bailable kasi ang gagawin nila magpapiyansa lang. Pero ito hindi. Makukulong sila Okay, makaka-petition sila for bail, pero hindi assured na magagrant yung petition for bail. Ilalaban muna nila yan. Kaya yan ang nila. At saka, ang pinaka-problema kasi nila ngayon, wala nang special na kulungan.
Hindi tulad noon, mayroon pang PNP custodial facility doon sa Kamkrame. Kaya, pag incumbent kang senador, pwede mong ipakiusap na kung pwede, payagan ka naman na doon sa loob ng compound ng Kamkrame. Pwede may sarili kang bahay. Ha? Mabibisita ka ng pamilya mo. Ito hindi. Kasama ka dun sa selda ng iba pang mga preso. Ha? Alam nyo kung sinong may natutuwa ngayon? Ang natutuwa ngayon si Bong Revilla. Bakit natutuwa si Bong Revilla? Ay, salamat. May kasama na rin ako. Di ba? Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Siguro naiisip na yan ni Bong Revilla ngayon. Kasama niya na si Jinggoy, tapos may susunod pang sasama. Ha? Kahit si Manuel Bunuan, hindi niya rin naisip yun. Imaginin mo, dati kang DPWH secretary, tapos ngayon makukulong ka. O kaya nag-high blood kanina si Manuel Bunuan, dinala sa hospital. Alam niyo mga kabunyog, itong mga nangyayaring ito ngayon, itong mga nangyayaring ito ngayon, hindi nila naiisip yan, mangyayari yan. Parang, totoo ba ito? Nangyayari talaga ito? Kahit si Joel Villanueva, di ba nag-aasta siya na walang problema yan, haharapin niya yan. Laging sinasabi, ang katotohanan ay nasa panig daw nila. Sige, pero nakukulong ka. Lalabanan mo ang kaso mo. Okay, kung sa bandang huli ma-acquit ka, pero makukulong ka. Yan yung dyan. Bakit makukulong ka? Kasi may prima facie evidence eh. May reasonable certainty of conviction. Kaya, nitong nakaraang mga araw, mayabang na yan si Joel Villanueva kasi majority floor leader na siya. Siya na uli yung nagsasalita doon sa rostrum, di ba? Siya na uling nagsasalita doon. Mayabang na naman. Kaya lang ngayon, mapuputol yung yabang niya. Kasi pag lumabas na naman, pag lumabas na naman ang arrest warrant, na ito? Mga 1 week na lang yan, mga kabunyog. Mga 1 week. Itong kay, Joel Villanueva. Bakit 1 week? Kasi sabi ni Ombudsman Boying, 2 weeks. Within 2 weeks, ay tapos na yung 1 week. So, 1 week na lang. At ngayon, ang mangyayari ngayon sa Senado, mag-aano na yan. Magiging mabigat na yan para sa mga senador ng mayorya kasi sunod-sunod na. Ilan na ang nabawa sa kanila? 2 na. Yung isa nagtatago, yung isa nakakulong. Pag si Joel Villanueva kinasuhan, naaresto na naman, makulong, 3 na ang nabawa sa mayorya. 10 na lang sila. Di ba 13 sila? O anong sabi ni sabi ni Cayetano, solid 13 kami. Oo, solid 13 kayo. Solid 13 kayo, pero yung isa nagtatago, yung isa nakakulong, at may isa pang susunod. Yan yung dyan. Yan yung mangyayari sa grupo na yan. Mga kabunyog. So, ito, sa nakikita natin, yung nangyari kanina, napapanood yun. Pinapanood yun ni Joel Villanueva. At naiisip niya yan, nakikita niya. Ganyan din ang mangyayari sa akin. Naiisip niya yun. Kaya kahit ano pang sabi niya na ang Diyos ay nasa side nila, laging bukang bibig nila yan. Ang katotohanan sa bandang huli ay manghingibabaw. Pero, nakakulong naman kayo. Nakakulong naman kayo. Yan yung dyan. Ito? Susunod na ito. Ang dami nito. Sunod-sunod na yan. Actually, susunod pa dyan si Marcoleta. Susunod pa si Marcoleta. Ito ang magiging pagkakasunod-sunod niya. Mauuna si Joel Villanueva. Kasi next week na yan. Susunod dyan, si Chis Escudero kasi mga 1 month pa yan. Kasi nasa preliminary investigation stage pa lang yung kay Chis Escudero. Pero nag-submit na si Chis Escudero ng counter affidavit. Kaya malapit na ring ma-resolve yun. Si Marcoleta naman, mas magiging mabilis yung kay Marcoleta kasi walang masyadong i-resolve doon. Ang mga ebidensya laban kay Marcoleta galing mismo na sa kanya eh. Provided niya na yung mga ebidensya. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya mga kabunyog, yan.
Yan po ang nangyayari ngayon. Natutuwa naman tayo at nakakakita tayo ng hustisya. Nakakakita tayo ng hustisya na ang sambayan ng Pilipino na ninanakaw ang pera, ang kaba ng bayan ay kahit papano may mga napapanagot. At least may mga big fish na tayong nakikita. Kasi matagal tayong walang nakikitang big fish eh. Ang alam lang natin na big fish eh, Bong Revilla. Pero sa mga incumbent na mga politiko wala. O ngayon mayroon na. Sinimula na kay Jinggoy. Susunod na dyan si Joel Villanueva. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Magandang gabi po. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.